Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong July 13, 2024. May 20 pareha sa lungsod ang nakinabang sa Baysa ng Bayan 2024 na ginanap sa Batangas City Sports Center noong July 9. Narito ang report. Isa sa mga ito ay sina Alfredo Aviles at Liana Batong ng Barangay Kuta na 26 na taon nang nagsasama. Sila ay kinasal ni Mayor Beverly Dimacuja sa libreng mass wedding na pinangasiwaan ng Civil Registrar's Office. Bukod sa layuning gawing lehitimo ang pagsasama ng mga benepisaryo, ma-legitimize din ang 26 na bunga ng kanilang pagmamahalan. Naghanda ng simpleng salo-salo ang pamahalang lungsod at nakatanggap din ng bigas at regalo ang mga pinag-isang dibdib. Hindi din nawala ang tradisyonal na seremonya ng subuan ng kalamay, pag-toast ng alak at subuan ng cake. Sa mensahe ni Mayor Dimacuja, binigyan din niya na sagrado ang kasal kung kaya't nararapat aniyang maging tapat sa isa't isa ang mga ito at hiniling na palakasin at patatagin ang pamilyang Batanggenyo. Lubos ang pasasalamat ng mga ikinasal sa naturang proyekto. Katuwang ng CRO sa proyektong Baysa ng Bayan 2024 ang Cultural Affairs Committee. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Bilang pagpapahalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens sa lungsod, nakipagtuwang ang Philippine Red Cross Batangas Chapter sa lokal na pamahalaan sa Project Alcansya o alalay sa mga lolo at lola, nakabrad at nagtutulangan na sumasakisag sa yaman at advokasya ng isang tunay na Batanggenyo. Ito ay flagship project ng nabanggit na organisasyon kung saan ang Batangas City ang unang local government unit na magpapatupad nito. Layunin nito na hikayatin ang mga lolo at lola na magkaroon ng aktibong partisipasyon sa pagkakawanggawa at pagbabayanihan. Sa Project Alcansya, kailangan nila makapag-ipon sa tibyo ng halagang 500 piso sa loob ng isang taon. Hangad din ng naturang proyekto na masiguro ang kaligtasan ng mga senior citizens sa pamamagitan ng pagkakaloob ng accident insurance benefits para sa mga senior na 60 to 85 years old. Kung sakaling masawi sa aksidente, maaaring makakuha ng 50,000 pesos na insurance at 5,000 pesos na burial assistance. At kung sakaling maaksidente at maospital, maaaring ma-reimburse ang halaga hanggang 5,000 pesos. Bahagi din ng kanilang maiipon ay mapupunta sa Blood Samaritan, Ambulance Samaritan at sa mga programang ipinatutupad ng City Council for the Elderly. Mabibigyan sila ng prioridad kung sakaling mga ilangan ng dugo at ambulansya. Ang mga interesadong senior citizens edad 60 na pataas ay maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng CCE. Pinatunayan ng 24 na taong gulang na cancer patient na si Ana Rica May Dalag ng Barangay Balagtas na hindi hadlang ang pagkakaroon ng karamdaman upang magtagumpay at makamit ang mithiin sa buhay. Nagkamit siya ng karangalan bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science in Aviation Electronics Technology sa Philippine State College of Aeronautics sa Fernando Air Base Campus noong July 1. Na-diagnose siya ng stage 3 thymoma cancer noong taong 2016 at iniinda pa rin niya ito hanggang sa kasalukuyan. Kaugnay nito, kinilala ng sangguniang panglungsod ang kanyang husay sa pamamagitan ng Resolution of Commendation na iniakda ni Konsihala Andrea Macaraig. Inilahad ni Ana ang hirap na kanyang pinagdaanan at binigyang diin na hindi niya sinayang ang oportunidad na ipinagkaloob sa kanya. Laking pasasalamat ng kanilang pamilya sa programang EBD Health Card ng pamahalaang lungsod na malaking tulong upang sumailalim siya sa chemotherapy, radiation at 3 major operations. Siya ang tumatayong pangulo ng PWD Federation sa kanilang lugar. Magsisilbian niya siyang inspirasyon sa kanyang mga kapwa-kabataan na pagbutihin ang pag-aaral at sulitin at pahalagahan ang kanilang buhay. Ito pong medalyang to ay inaalay ko sa lahat ng cancer patients na kagaya ko na gusto makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko balang araw, makakamit din nila yung mga pangarap nila, kagaya
fullest and chase your dreams. Ako po si Ana Rica, dating nangangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Ngayon ay graduate na, summa cum laude pa. Bilang bahagi ng paggunita ng Police Community Relations Month ngayong Hulyo, nagkaloob ng seminar ang mga tauhan ng Batangas City Police Station sa mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team ng Barangay Tulo noong July 9. Ang detalye sa ulat ni Liza de los Reyes. Layo nila na higit na mahasa ang angking kaalaman at kasanayan ng mga BPATs upang lubos na magampanan ang kanilang responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa kanilang lugar. Tinalakay ni Police Lieutenant Nena Garcia ang tungkol sa katarungang pambarangay at special law for women and their children na mga batas na nagpuprotekta sa mga kababaihan at mga bata. Ibinahagi ni Police Staff Sergeant Maloney Maderaso ang basic arresting techniques para sa legal na aspeto ng pag-aresto at tamang paraan upang ipalam ang mga karapatan ng isang taong naaresto at paggamit ng makatuwirang puwersa kung kinakailangan. Nimigay din sila ng leaflets kung saan nakalagay ang hotline ng PNP at impormasyon hinggil sa mga hakbang ng gobyerno upang labanan ang illegal drugs. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes, reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mabuhay lungsod ng Batangas! Nagtipon ng mga debotong Katoliko at mga empleyado ng pamahalaang lungsod upang parangalan ang mga patron sa Papoon 2024 na ginanap sa Basilika ng Immaculada Concepcion noong July 10. Narito ang report. Ang gawaing ito ay isang proyekto ng lokal na pamahalaan bilang pasasalamat sa patuloy na kaunlaran at katiwasayan ng natatamasa ng lungsod. Ito ay nilahukan ng 7 parokya kabilang ang Basilika ng Immaculada Concepcion, Most Holy Trinity Parish, St. Mary Refracia, Santa Rita de Casia, San Isidro Labrador, San Miguel Parish Church at St. Paul Church sa Isla Verde. Isang audio-visual presentation o AVP
hinggil sa kasaysayan ng pagdating ng mahal na patrong Santo Niño sa lungsod ang ipinalabas bago isagawa ang Te Deum na isang Latin prayer na pinamunuan ni Father Angel Pastor. Nagdasal din ng Santo Rosario at Oratio Imperata na isang panalangin upang ipag-adya ang lungsod sa mga sakuna. Sinundan ito ng luwa at pagkanta ng dalit sa bawat santo. Ginampanan ni Father Carlos Coloso ang pagtatalaga ng sambayanan sa maluwalhating krus at ang sama-samang pag-awit ng papuri ng lahat ng koro ng bawat parokya. Kasama si Renz Badillo, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.